So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok, mga kalinyada ng mamay. So nandito ulit ako upang mag-share, sumagot sa inyong mga katanungan. Nakakatawa kasi ang daming nagtatanong, ang daming nasa-satisfied, ang daming natutulungan itong ating munting channel pagdating sa kanilang pagmamanok. So palitan lang tayo ng kuro-kuro, ng idea, ng opinion tungkol sa ating pagmamanok. At syempre, kung ano man yung paraan ko kung papaano nangyayari yung mga sistema na ginagawa ninyo, sineshare ko lang din po sa inyo. Kasi yung iba nagtatanong, mga newbie, mga baguhan. So, nandito po ako para bigyan ng konting tips pagdating sa isang bagay na ganon. Kung kayo ay may sistema at nagiging maayos, huwag niyo na po yung baguhin. Pero kung kayo ay nangangailangan pa at medyo nahihirapan, nagiging problema ninyo yung ganitong klase halimbawa ng isang bagay pagdating sa pagmamanok, willing po ako mag-share ng aking experience para dyan. Kaya mga kamanok, muli atin pong sasagutin ang maraming katanungan. Talagang marami. Okay? Talagang maraming mga katanungan dito sa comment section. Alright? So, simulan na po natin. Kung nakapag-subscribe na po kayo, nakapag-like at nakapag-comment dito, simulan na po natin. Okay? So, ang unang katanungan ay galing kay Mark Joseph Tambong. Ayan, so, eto, maganda tong katanungan nito. Sana masagot ka, mamay. Ano po ang magandang i-breed sa Peruvian? Okay, Peruvian. Yes, ang mga Peruvian po mga kamanok, para sa akin, gandang-ganda ako dyan. Okay, hindi ko alam kung bakit eh. Gandang-ganda ako. Siguro dahil sa bone structure. Ako mga kamanok, mga baguhan, mga newbie, tandaan nyo. Pagdating sa manok, ako lang mas piniprepared kong tingnan is yung mga buto muna. Yung mga buto, bago yung ganda, bago yung itsura, bago yung linyada, din muna ako sa buto. Sinecheck ko muna yung buto. Pag maganda ang buto, malalaki, heavy bone, mas nai-inlove ako dyan. At nakita ko yon sa mga Peruvian. Asil, pwede rin. Okay? Asil and Peruvian para sa akin. Diyan ang magandang i-breed na manok. Yan ang magandang infusement ng manok. Pero para sa akin, Peruvian tayo. Pero kung sino mang merong asil sa inyo dyan, mga kamanok, baka naman. Okay? So, pagandahin natin ang linyada niyan. Ating i-breed sa ibang mga linyada para makuha natin yung nick. Pag sinabing nick, mga kamanok, yan yung tamang kombinasyon ng dalawang manok para mas maging maayos, mas maging healthy, mas maging marami ang magtagumpay. Okay? Yung po tinatawag na nick. Hindi po yan madali. Hindi po yan ika nga ay isang breed. Makukuha nyo na kaagad. Yan po ay minsan natsatsambahan, minsan dumarating kaagad. Okay? So pag nahanap nyo yung nick na tinatawag, ingatan nyo po yun. Kasi mahirap po yan. Hindi madali, minsan natsatsambahan. Okay? So, ang Peruvian, mga kamanok, ako dito, ang aking mga linyada dito is naka-breed sa Peruvian. Pero hindi ko po iwina 1/2 or 50% or 50% kasi masyadong malalaki. Okay? So, pinabababa ko yung linyada ng Peruvian. Sabihin natin mga 25, 75. Okay? 25 Peru. Then, yung 75 is yung linyada ko talaga dito. So, yung Peruvian, magandang i-breed yan sa Gilmore. Okay? So, yung Gilmore, pag na-i-breed natin sa Peruvian, para sa akin, mas nagiging maayos po sila. Okay? So, yun yung para sa akin. So, wala na akong ibang nilagyan ng Peru, kundi yung Gilmore. So, subukan mo din sa Gilmore, hanap ka lang ng isang magandang linyada ng Gilmore, talagang tatagumpay. Para sa akin, yun ang pinakamaganda. Hindi ko pa siya na-try sa iba. Okay? So, yun lang muna. Okay? So, KJ, Backyard Official, sana makatulong. So, next. Galing kay Mea Artuyo. Ayan. So, sa 1 kilong patuka po, ilang sisiw na 2 months old po ang pakainin. Okay? So, sa 1 kilong patuka. So, kung isang beses mo lang ibibigay yung 1 kilong patuka, ilang 2 months old ang maaaring mapakain yan? So, possible 50 pieces na 2 months old isang bigayan yan. Para sa akin lang Kasi dati,
napansin ko, malakas talagang kumain yung mga sisiw, lalo na yung mga 2 months old. Kalaksan po yan. Talagang ang 1 kilo, matira talaga eh. Matira talaga at talagang masakit sa bulsa, mga kamanok. Okay? So, next question. Shoutout muna natin si Jane Donghil. Ayan, magandang araw sa iyo. Ito naman, isa pa. Galing kay Carlito Tijano. Yung manok ko, boss, nangingitim po ang mukha kapag nagwo-workout or umiinom. Ano po ang problema, sir? So, kapag ganyan mga kamanok, possible nagkasakit po siya ng medyo may katagalan na. Pag ganyan pong nangingitim, possible may problema po siya sa baga. Yung air sac po sa loob ng sistema ng manok, diyan po kasi parang may plastic eh. Pag humihinga yung manok na lobo, parang baga ng manok. Okay, masyadong marami lang talaga ang baga ng manok. Parang 12 or 8. Pag po humihinga ang manok, nalobo po yun. Tapos pagka nag-exhale, ano po yun, na ikom. Tapos pag humihinga, nabuka po ulit, na ikom, nagpapump po siya. Pero kung siya po ay medyo napagod ng konti, workout and exercises, umiinom ng tubig or kumakain, kapag na-short po ng hangin, nabarahan po yung airway dito, agad-agad po, nangingitim po yung mukha. So, hindi po healthy yung manok kapag kaganon. Kinakapos po ng airflow. Yung pasok at labas, hindi po niya makontrol. Konting bara lang po dito ng konti or something na sinipon sila, hiningal sila, kumain sila or nabilaukan sila, nangingitim po kaagad. Para sa akin, hindi po healthy yung ganung manok. Ni-out ko na po kaagad hanggat maaari. Kung mga tandang na yan, hindi ko po pinanghihinayangan niya. Okay? So, para sa akin, sign po ng weakness po yun. Okay? So, next. Ito galing kay Berhel Bautista. Ayan. So, kamamay, sinunod ko yung ginawa mo tungkol sa fermented Jackie Oats at ang nangyari ganito. Ang ginawa kong proseso, hinugasan ko ng 2 beses, tubig gripo. Tapos pinatulo ko sa salaan, mga ilang minuto. Tapos nilagay ko sa container na malinis. Tapos nilagyan ko ng mineral water, tsaka konting light brown sugar. Tapos nang ma-ferment na, mabango siya at hindi mabaho. Totoo yung sinabi mo na bubulto yung katawan ng manok. Ngayon, binibigyan ko na din yung mga sisiw ko na lagpas 2 months. Yung mga sisiw na kaya ng lunukin ng oats, ganda ng epekto sa sisiw, tsaka masisigla sila. Tapos, hindi ko na sinisilip yung dumi nila kasi lahat sila matitigas at buo. Ito mga kamanok sinasabi ko sa inyo. Isang patunay si Berhel Bautista. Okay? Sa naka-experience ng ganda ng fermentation ng Jackie Oats sa kanyang mga manok. Kahit daw yung kanyang mga sisiw, binibigyan niya na eh. Pero sabi ko, 3 months old pataas ang po pwede niyong i-starting na bigyan ng fermented Jackie Oats. Possible sa mga sisiw po ninyo na medyo 2 months, pwedeng yung sabaw lang muna. Okay? Ang ipainom, may halo sa pagkain para maka-adapt yung kanilang katawan sa vitamina na ibinibigay ng fermentation. So, yung mga manok daw niya, gumanda yung katawan. At naniwala na siya na totoo na gumaganda at bumubulto. Kung sila mga kamanok, nagagawa nila yung ganon, bakit yung iba? Puro reklamo. Bakit hindi na lang pag-aralan, ayusin yung sistema, yung proseso, para humanga rin kayo, magulat din kayo, at makuha nyo ang benepisyo ng fermented Jackie Oats. Okay? Itong si Berhel Bautista, malayong mararating nito. Kasi marunong siyang maglagay ng pasensya sa kanyang mga ginagawa. Marunong siyang umalam ng mga bagay-bagay na mga sinasabi. Okay? Para dun sa iba, kung kayo ay mainipin, kung kayo ay masyadong mainitin ang ulo sa mga bagay na hindi nyo agad makuha, baguhin nyo po yan. Okay? Again, sabihin ko sa inyo, si fermentation or si fermented Jackie Oats, napakaganda po niyan sa katawan ng ating mga manok. Gaya ko dito, isang beses lang ako nagpapakain, yung iba magtataka, yung mga newbie siguro, yung mga nagbibigay ng 2 times per day a meal or nagbibigay ng 2 times per meal a day, magtataka rin kasi doon sila nasanay. Pero kung ma-experience niyo yung 1 day, 1 eat, doon yung makikita ang ibang side ng pagmamanok. Sabihin niyo naman, pwede pala to eh. Bakit ngayon ko lang nalaman? Pwede pala to eh. Dapat sana nakatipid ako sa pagkain. Mas gumanda pa at bumulto yung pangangatawan ko kung nalaman ko na kaagad. Kaso, hindi ganun yung iba. Pag narinig nilang 1 day, 1 eat, ayoko niyan, ayoko niyan. Mamamayat lang manok ko dyan. Ayoko niyan, ayoko niyan. Hindi maganda yan. Magkaka-ulcer ang manok. Diba? So, tinatawanan ko na lang.
At hindi ko man po pwedeng ipilit ito eh. Hindi ko naman po pwedeng sabihin na ito na lang ang gamitin mo. Hindi ko kayo pwedeng i-please. Ito ay para doon lang sa mga open-minded na gusto pang itaas ang kanilang kaalaman pagdating sa pagmamanok. Kaya para doon sa mga open-minded na talagang nag-iisip, nagtatanong, saludo ako sa inyo. Malayo pang mararating ninyo. So, paano mga kamanok? Sa ngayon, yan lang muna siguro ang ating topic. Alam ko marami pang katanungan. Yung iba nandyan, nag-aantay na masagot. Hayaan nyo. Bukas mamaya, gagawa ko ulit ng video yung inyong mga katanungan. So, wag lang kayong mapapagod na magtanong at nandito lang ako para sumagot. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.